So ayan, sana kainin nyo ha. May nalagpasan ako na meron siyang kariton. At may nakita kasi akong aso. Yung sa pusa, ito yung sa aso din. Ayan, ang dami nilang aso. Ayan, oh. Hello. Kaway kayo sa camera. Hello. Huwag kayo mga agat, naka-video kayo. Meron din po akong lagayan. Kung okay lang po sa inyo, bigyan natin si Doggy. Doggy. Tumakbo nga lang siya. Kaso lang, baka mag-away-away kayo eh. Oh, yung mga di pa nakakain. Bye-bye. Nagustuhan nila yung pagkain na nabili natin. Hello mga single. Good morning sa inyo. For today's video is discuss ko lang mamaya yung regarding dun sa mission natin sa pag-iikot dito lang sa part ng Cavite. Makapag-ikot tayo, makapagbigay tayo ng konting biyaya sa mga stray dogs. Ang oras pa lang is 7:45 ngayong umaga. Mamaya pag after natin mag-almusal, punta tayo ng palengke. Then doon ako bibili ng dog food tsaka pagkain din ng pusa. So maglilinis sana ako ng motor bago tayo umalis mamaya. Pero malinis pa naman siya. So yun. Then shoutout sa isda namin na si Fisha. So siya ay betta fish. So, kumusta naman kayo guys? So, tabayanan nyo yung upload natin. Sana magustuhan ninyo. Naisip ko lang naman kasi gawin yun dahil everyday na buwabiyahe ako. Lagi ako nakakita ng mga aso sa kalye na wala nang nag-aalaga. Possible baka unahin ko dito sa may Daang Hari. Nakikita ko doon na parang mga 3 o 4 na aso doon sa may bangketa. So, ayun. And shoutout Gilly Helmet Jet Li Edition. Yan. So yun guys, kita-kita na lang sa kalsada sa mga makakakilala sa akin. So see you later. So hello, good morning mga kasingle. Drudge Mata Vlog po ang inyong lingkod. Ito yung bahagi ng ating video regarding sa pag-iikot natin today sa dito lang sa part ng Cavite. Unahin ko yung Imus, ikot ako ng Dasma. Then ngayon ay pupunta muna ako ng palengke. So bumili na rin ako ng nasabi ko na rin naman yun, nabanggit ko naman na ako'y nakabili na nung lagay nung pagkain nung para sa mga stray dogs tsaka stray cats. Pero tingin ko baka mas madalas ay makakita ng mga aso na kumpara mo sa pusa. Kasi ang pusa kasi naman yan mahilig naman yun sa mga magbahay-bahay. Kasi nasa loob lang ng mga subdivision yan Wala ka naman makikita sa highway mismo ng mga pusa na pag-alagala. Pero depende kung pag nakita naman natin na kailangan ng nagugutom, na talagang homeless, walang nag-aalaga, hihintuan natin yon. Medyo na-excite ako na nape-pressure kasi yung mga aso or pusa na bahagian natin ng blessings syempre di naman natin kabisado yung mga behavior ng mga hayop, di ba? Mga aso may posibilidad na aggressive sila or dali sila mapaamo. Pero syempre dahil matagal naman na tayong mahilig sa aso at pusa, alam naman na natin yung mga distansya. Actually, kabisado ko rin naman kung yung aso is mukhang aggressive. Unahin muna natin pumunta ng Shell Pag-asa. Chill ride lang tayo dahil blinking na yung natin, gas panel natin. Mahirap na masahiran ng gasolina dahil yan ang unang-una yung iiwasan din guys. Or ibig sabihin, isa yan sa mga dapat yung iwasan.
Kasi pagka nasa hiran kayo ng gasolina, yung mga tira-tirang dumi ng gas or yung mga buha-buhangin yan, masasama sa ano yan. Kumbaga direkta sa makina natin. Dito ako madalas makakita sa archway nung CF Moto na MT 450, yung mga adventure bike na ginagamit ni Idol Jet Li, or isa sa mga ginamit ni Madam Maria. So yun guys, nandito na tayo sa Talipapa. Nagpunta tayo ng parkingan. So ayun, may parkingan pero basa. Dandaan lang. Alright. Meron naman na kaming binibilihan dito. Ayan. Ayan. Ito sir. So ito guys, yung para sa pusa. Ito yung sa aso. Tapos yung nasa ibabaw, yung para sa bahay lang. Kasi organic itong para sa bahay dahil may lahi yung pusa sa bahay. May lahing pusa. Thank you sir ha. Tinulungan tayo ni sir. So ganito lang yung posibilidad na maging setup natin, no? So pag naubos natin to, so ganun lang ulit. Pag naubos, bibili tayo. So sana kasya to sa compartment natin. Ayan. O, diba? Oops. Ayan, medyo mahirap isara. Pero okay naman, malaki pa rin naman compartment ng ng Aerox. Shoutout kay sir na tinulungan tayo sa mga klase ng, ang dami palang klase ng pagkain ng kasi ako yung tipong mahilig sa aso at pusa, pero bihira kasi ako magpakain ng dog food. Madalas lang, pagkain lang sa yun nga, yung mga pagtirhan natin ng kain natin. So gagamit tayo ng jacket na medyo makulay, no? So mint green ang kulay na ito. Ayan, para medyo friendly yung kulay natin pagdating sa mga stray dogs na makakasalamuha natin. Baka sa tingin ko makakatulong yun. So hello guys, good afternoon sa inyo. So ngayon ay tutuloy na tayo sa ating mission at niready ko na sa loob yung lagay ng mga pagkain at saka yung mismong pagkain ng aso. Ito yung sa pusa, ito yung sa aso, then yung bowl, yung pinakalagayan nila. Hindi naman kasi pwedeng sa side lang tayo maglalagay, no? Ang problema natin ay yung syempre yung kanilang panulak o yung tubig. So may naisip ako na dahil yung bowl na meron lang tayo is para sa pagkain nila, bibili na lang din ako ng kahit mga 2 liters ng tubig. And so magsisimula ko dito sa may Danghari, kung lagi ko nadadaanan na mga aso doon malapit sa may construction site. So ayun, actually ito kulang na kulang pa ito kasi 15 lang ito, pero naalala ko binigay ko na pala doon sa alaga namin na pusa yung isang piraso, color yellow. Then shout out doon kay sir na nag-aabang doon sa i-upload natin na video regarding sa
pagpapakain sa mga stray dogs and stray cats. So shoutout kay Sir Jose Ramos Jr. So shoutout sa inyo sir, mukhang mahilig din po kayo sa mga mag-alaga ng mga aso at pusa ano. Then shoutout kay Sir Tans na yung mga nag-good comment sa atin. And shoutout kay Lito Salyabe. And shoutout kay Weekend Moto. And shoutout especially kay Stock Zay House. Shoutout kay Sir Benji Boro. Shoutout kay Sir Joshua Valencia. So, yan po yung mga nagko-comment sa vlog natin or do sa mga in-upload nating video, no. So, mabuhay kayong lahat mga sir, mga ma'am. Ride safe po sa inyo. Punta muna tayo ng convenience store. So yun guys, saka bili na tayo ng tubig tsaka nung lagay ng tubig. Actually wala na ako nakitang bilog nito eh. Meron bilog to, yung mga ganito kataas, kaso walang available sa loob. Bumili na lang ako kahit mga 10 pieces. So meron pa tayong nalalabi na 26 minutes. Huwag naman sana mahulog yung bote ng tubig. Dito guys, meron dito isang grupo ng mga aso. Araw-araw ko sila nadadaanan. So isa sila sa mga listahan ko na pupuntahan ko para ma-sharean ko sila ng pagkain. Para kahit pa paano nakatawid sila sa mga oras na busog sila, di ba? So yun, gaya nga din na sabi ko kanina na kailangan din natin maging alerto kasi hindi pa natin kabisado yung aso na pagbibigyan natin ng mga pagkain. Malapit na tayo guys, dito lang banda yun eh. Although wala pa akong natatanaw, pero nandito lang yan sila eh. Dito lang sila madalas matambay. Yan yung mga aso dito. Possible baka nasa loob yan. Medyo delikado nga lang, gigilid tayo ng konti. Yan. So pwede natin sila balikan next time kasi wala akong natatanaw. So let's go. So nandito na tayo sa Aguinaldo Highway going to Dasma. So guys, may nalagpasan ako na meron siyang kariton at may nakita kasi akong aso. So lalapitan ko muna si kuya. Ayun si tatay. Tay, magandang hapon po at tanghali. Napansin ko po may alaga kayong aso. Meron po akong dalang dog food. Okay lang po bang bigyan natin si Doggy? Kasi nag-iikot-ikot po ako. Galing po akong Imos, papunta akong Dasma. Meron din po akong lagayan. Kung okay lang po sa inyo, bigyan natin si Doggy ng dog food. Kayo na lang po mag-abot sa kanya. Okay lang po. Sige po, wait lang po So yun si tatay, pumahig naman. So bigyan natin si Doggy ng nakakain niya. Actually kamayin ko na lang, pagkain naman to eh. Damihan natin yung magbibigay ako kay tatay ng ng sobra kasi para hanggang mamaya pa ni Doggy. Napansin ko medyo bata pa yung aso ni tatay, no? At least makalis nang iisipin si tatay na kung paano niya papakainin yung alaga niya. So ayan, tapos bigyan si tatay nung lagayin ng tubig. Yan, ganito lang ganito lang kasimple guys. So naibigay na natin kay tatay yung tubig tsaka yung pagkain.
Then sinobrahan na din natin, no. So hindi ko na pinakita yung actual na pag-abot ko. Enough ko na lang talaga yung camera ko kasi nakausap ko naman si tatay. So syempre, kailangan pa rin ni tatay ng privacy. So next, guys, ikakat ko ulit yung video ko dahil nag 1 bar na kagad yung camera ko. Maliit pa rin kasi yung storage ng SD card ko, no. So ikakat ko na lang pagka may nakita akong aso is doon ko na lang ipi-play. So kanina guys, no, tulad kanina, gaya ng sabi ko, kailangan natin dumistansya kahit papaano sa mga aso na lalapitan natin. So tulad kanina kay tatay, tinatahulan tayo dahil syempre natural, di naman tayo kilala nung hayop. Nakatali naman si Doggy, kaya kay tatay na lang natin inabot yung pagkain at saka yung tubig. Pag nakakita tayo ng aso na talagang naglalakad lang dito, didiskarte na lang tayo kung paano magiging smooth yung pagbigay natin ng pagkain sa aso, no. So syempre kailangan pa rin natin mag-ingat. So yun guys, dito tayo sa Barangay Salawag. Pupunta tayo ng Snake Road. So shoutout sa mga nakakalam sa lugar dito. Checkpoint ata ito. Ayan, ang dami nilang aso. Ayan, oh. Hello. Kaway kayo sa camera. Hello. Huwag kayo mangagat, naka-video kayo. So, ayan, ang dami nila guys. Oh, hello. Tanong ko lang, sir, yung ibang mga aso nyo ba dito, mga gala lang din yan, na tumira lang dito? So, yun, sabi ni sir is, etong mga aso is gala lang din yan dito sa Snake Road. So dahil merong establishment dito, so dito na sila parang nanirahan. So dahil nandito na rin naman din tayo, is still aso rin sila, kumakain sila. So bibigyan natin sila ng dog food. So yun guys, ipopwesto ko lang yung camera, papalitan ko ng battery kasi palobat na tayo, no. Start na natin yung pagbigay ng pagkain, no. Nagsasunbaiting pa si Doggy. So yun lang, konting story lang pala, mga gala din pala sila. So umiikot-ikot lang din sila dito. So ito, meron kayong lagayan. Ayan. Kasi marami sila eh. Ito yung mga adult, 1, 2, 3, 4, 5. May nakikita na akong nagwawagayway ng buntot. Ayan. Nagpaalam naman ako kay sir na kung pwedeng bigyan ng pagkain yung mga aso. Hindi ko pa nga nabibigyan yung mga talaga sa kalye kasi bumabaybay ako kanina. Wala akong natatanaw dito sa may Jose Abad Santos. So ayan, sana kainin nyo ha. Saan ko pa pwedeng ilagay? Ito na lang. Ay, parang ayaw ata nila kainin. Busog ata sila. Ayan. Alright. Ubuhusin ha. So ayun guys, ikakat na muna natin yung video natin na naubos na yung oras natin. Kailangan natin ilaan to sa ibang ibang lugar. Bye bye. Naglalaro pa yung mga tuta doon, no? So ayun guys, tayo ay dilipat naman ng ibang lugar. So naubusan nila yung mga pagkain. Bye sa inyo. Sa susunod na lang ulit. Sir, thank you ha. Thank you po. So sila nga, tama nga ako na galing lang din sila sa mga iba-ibang lugar. Dito kasi may subdivision dito eh. So ayan, meron pa tayong nalalabing 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tsaka isang bote ng tubig. Tapos meron pa tayong 6 na piraso ng
microwavable na ano para sa tubig. Yung pusa, yun nga, gaya ng sabi ko guys, napaka ano ng pusa, mailap. Ay, nakatingin siya sa akin, parang gusto niya pa ng pagkain. Gusto niya pa ba? Isa na rin sila sa ano, babalikan natin pagka tayo ay ano. Ito kasi siya nagpapaaraw, siya yung nandun kanina eh. So bigyan natin. Kasi hindi siya nakakain, tira-tira na lang yung nakain niya. Huwag lang sana sila mag-aaway-away. Dito ka. Kaso lang, baka mag-aaway-aaway kayo eh. Oh, yung mga di pa nakakain. 2 kilos lang kasi to guys. Dahil pinagkasyo ko lang yung pera ko. Bye-bye. Kaway kayo sa camera, kaway. Ayan, nagustuhan nila yung pagkain na nabili natin. Actually guys, na-realize ko, malaking tulong din pagka ano eh, yung tulad niyan, merong tao na pwedeng mag-guide sa atin. Kasi aminado naman ako, syempre asong gala tapos bigla nating lalapitan or sabi natin didistansya tayo, nandun pa rin yung kaba eh. Kasi baka may biglang umatake yung yung aso, kasi hindi naman natin alam, baka mamaya lumaki na siyang agresibo, di ba? Or baka before meron siyang naging history na sinasaktan yung aso. So tapos pagka nilapitan siya, naku. Kaya kayo guys, kung may plano rin kayong mag-donate sa mga aso na yung magpapakain kayo in public, parang kagaya nito, is maging aware lang kayo. So gamayin nyo lang yung behavior ng aso. So yun guys, nandito tayo sa intersection ng going to San Marino to eh. Then etong sa kanan ko papuntang yan, that's Mabayan, Kadiwa. So ito San Marino going to Paliparan. So ayun, dito sana merong naglalakad-lakad na aso or pusa. Actually guys, yung pusa pakiramdam ko rin talaga na medyo mailap. So ayun guys, dito pa lang may natatanaw na ako, no? So paano kaya ito? Didiskartehan natin si Doggy. Kasi medyo maano si Doggy. Dito tayo sa gilid. Doggy, hi. Tubig. Ayun, mukhang naaamoy niya yung yung sinaserve natin para sa kanya. So yan, tulad yan guys, actual na actual to kung paano natin lalapitan yung aso. Doggy. Hey, ayun, tumakbo nga lang siya. Pero sana balikan niya, no? Ayun, meron siyang kasama doon. Dalawa sila. Ayun, medyo mailap sila. Ayun, ang dami nila, naging 3 na sila. Ayun, no? Bala kong iwan na lang to dito. Dahil mukhang taga rito lang naman din sila. Yun, tulad nun guys, nakababa kasi yung buntot ni Doggy, no? Dahil aware siya sa mga nasa paligid niya. So hindi natin kailangan pilitin. So iniwan naman na natin yung dog food dun. Padagdagan ko na lang. Bala ko sanang gawing 2 dahil 3 sila dun eh. Ayun, no? Parang nag-aantay lang sila. Yan. Sana maamoy nila. Bye sa inyo. Sana mapansin nyo iniwan kong pagkain. Hindi na natin maaktuhan guys, no? Kasi napakaiksi na lang ng oras na makukuha na ng ating camera. Ayun, merong nakatambay dito na Doggy. Hi Doggy. Iwan na lang din tayo ng pagkain sa kanya, no?
Ayun si sir, lapitan natin. So, yun guys, kinausap ko muna si kuya kasi merong aso doon na bagong panganak. Then ito si Doggy kasi, meron naman daw nagpapakain o nagmamayari. So, sabi ko, humingi na lang ako ng permiso na mag-iwan na lang ako ng lagayan doon ng pagkain. I mean, lagayan na meron ng pagkain. So, ayun guys, nandun yung motor natin. Then, nandito yung buntis na aso na kapapanganak lang. So, sabi ni sir, iwan na lang natin yung ibibigay nating pagkain. Ayan, tsaka yung lagayan ng tubig. Para may lagayan si Doggy. Andito pa rin ako sa loob ng San Marino eh. Then, pauwi na rin tayo guys. So, muli guys, sa Drudge Motovlog, ang inyong lingkod. So, duduktungan pa natin to na magkaroon ng part 2, part 3, part 4, part 5 hanggang sa dumami pa. So yun guys, ride safe po sa inyo. Drudge Motovlog, babush. Yung ano ko, so naubos na kasi guys yung memory card na itong GoPro. Nasa 4 seconds na lang. So tutuloy natin to guys pagka nakabili ako ng malaki-laking memory card ng GoPro. Then yung aso dito kanina is umalis na. Then iniwan ko na lang dito kay kuya yung para dun sa bagong panganak na aso. Iniwan ko na yung lagayan saka yung lagayan ng tubig. So ayun guys, pagpasensyahan nyo na po, magkakaroon to ng pagpapatuloy natin yung video natin sa ibang part. Huwag kayong mag-alala, may kasunod pa to. So ingat kayo guys lahat. Drudge Motovlog po.